Nakakatuwa, meron tayong bisita from Novaliches. Ito po ay mga co-owner ng Marcapiña. Ang layo ng pinanggalingan nila. Hindi raw yata sila nag-Google, hindi yata instinct. Kaya nakarating sila dito. No? Masaya kami na makasama kayo. At alam niyo ba na lahat ng mga katrabaho ni Sister Grace ay sinisikap niyang madala sa Panginoon. At nais namin ipakilala sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Kailanman hindi ang relihiyon ang napako sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Kailanman yung mabuting gawa natin ay hindi yun ang naging kaligtasan natin. Kasi sabi ng Bible, baka kung tayo maliligtas sa mabuting gawa, baka magyabang lang tayo. Kaya nga may malalaking gate na gano'n, mas malaki pa yung nakalagay na donated by kaysa sa gate. Kasi pinagmamalaki, di ba? Kaya kung ililigtas tayo ng ating mabuting gawa, baka sobrang yabang na natin. Dito pa lang, nakakagawa pa lang tayo mabuti sa lupa, nature ng tao is magyabang. Kaya hindi sa mabubuting gawa tayo maliligtas. Maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na nag-alay ng buhay sa atin. Ito'y walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Hindi relihiyon ang pinipreach ng Berean Bible Baptist Church. Ay pinipreach ng Berean Bible Baptist Church. Kaya hindi tayo kilala, bagong relihiyon ba yan? Di baling hindi na makilala ang Berean Bible Baptist Church. Makilala lang, only Jesus can save. Siya lang ang may kakayanang magligtas, wala na. Wala na. Kahit sinong santo, hindi ka kayang iligtas niyan kasi yung mga santo na yun, tao lang din yun, na makasalanan, na kailangan ng tagapagligtas. Even Mary, sabi niya gano'n sa Panginoon, my Savior. Ibig sabihin, even Mary nangangailangan ng Savior. At ang Savior, the only Savior, is the Lord Jesus Christ. Ano po? Kaya, ito po yung reason why we invite people para makilala nila ang Panginoon. Ano po? Ngayon po, tayo po'y dadako sa ating pong aralin, Faithful Until the End, part number 8. Ano po? Itong si Daniel, 80 to 85 years old, nakakatawa yung nanay Margie. 96 ba si nanay? 91. Nandito ngayon. Kaya sa likod sila, tropa-tropa silang mga senior doon. Amen. Itong si Daniel, 80 to 85 years old, itong setup na to sa Daniel chapter 6. Pero mapapansin mo, kahit ganun yung edad ni Daniel, tapat pa rin sa Diyos. Hanggang sa wakas, tapat. Kaya mga kapatid, mahalaga ito Hindi nagsayang si Daniel ng buhay niya sa sanlibutan. Hindi nagsayang si Daniel ng buhay niya sa mga kasalanan ng mundong ito. Walang bad record si Daniel sa Bible. Kung hindi yung buong buhay ni Daniel hanggang wakas, siya'y nanatiling tapat. Hindi ka pulugi doon. Amen? Masaya na nagtatapat sa Diyos. Yun yung sumusuway sa Diyos, yun ang malulungkot, yun ang napapalo, yun ang nadidisgrasya, yun ang nagkakaroon ng matinding problema. Di po ba? Kasi wala yung favor ng Diyos Amen? Sino sa inyo, asawa niyo, gusto niyo faithful? Hindi nangangaliwa, hindi nanganganan. Di ba? Ganda nun. Sa relationship lang mahalaga sa atin yung faithful di ba? Di lalo na sa Diyos. Mahalaga sa Diyos na anak niya tapat sa Kanya. Ano po? Okay po, tapos na po ang preaching. Di ba? Tayo po tayong lahat, tayo po muna yung mananalangin. O Ama naming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa inyo. Dahil opportunity po itong Sunday na ito para kami gumayak, puntahan ang bahay-sambahan at nakaparini na kaming lahat. At ito na po, sasambahin namin kayo sa Espiritu at katotohanan. At isa sa paraan ng pagsamba sa inyo ay kami makinig ng inyong salita. Nang sa gayon, magkaroon kami ng baon, pananggalang, meron kaming lakas na manggagaling sa inyong salita
merong magtutumpak sa mga mali naming buhay, aayusin sa pamamagitan ng inyong salita. Dahil ang inyong salita, Panginoon, ay makapangyarihan, kayang magpabago ng buhay. Hindi namin kayang baguhin ang aming sarili, gaya ng inawit ng isang mga awit, gusto niyang bumait pero hindi niya magawa. Hindi talaga namin kayang bumait, Panginoon, sa ganang amin. We need your word. We need the word of God. Yun na nagpapabago ng aming buhay. Kasi sobrang talim ng inyong salita, kaya nitong pasukin ang kaibuturan ng aming puso para kami ay i-rebuke, para kami ay masuhin, pukpukin as a hammer sa mga mali naming gawa. Salamat po, even our pride can destroy sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po, gabayan kami at kami humingi ng tawad sa anumang pagkukulang namin. Sa inyo lamang ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Upo na po. Ibig sabihin pala itong ating dinidiscuss na Daniel chapter 6, dahil part 8 na ito, nakakadalawang buwan na tayo. No? Siguro 2030 tapos na tayo dito. Okay. Ngayon ganito po yung setup ng ating pinag-uusapan. The Lord's protection. Paki-click ayan. The Lord's protection. Mapapansin nyo sa outline natin, para hindi kayong para madali nyo matandaan. Ewan ko kung natatandaan nyo. Puro letter P. Plot, predicament, promise, placing, feign, panic, and then ngayon po ay protection. Okay, the Lord's protection. Ano ito, Pastor? Bigay ko muna po sa inyo yung setup para magkaintindihan po tayo. Si Daniel po, dahil sa pagsunod niya, nagpipray siya 3 times a day, binawal yon. At sino mang masusumpungan nagpipray sa ibang Diyos, liban kay Darius, ang punishment dadalhin sa lion's den, sa kulungan ng leon. At naganap na nga. Kinuha si Daniel, inilagay sa lion's den, and then yung hari, si Darius, na sobrang concerned kay Daniel dahil siya yung pinaka-trusted man nitong King Darius, hindi nakatulog kasi alam niyang hinulog na si Daniel doon sa kulungan ng leon. Hindi siya nakatulog tapos maagang-maaga pa lang pinuntahan niya yung kulungan ng leon. At ang sabi niya, Daniel, iniligtas ka ba ng Diyos mo na patuloy mong pinaglilingkuran? Iniligtas ka ba? Hoping at may kasamang fear kung si Daniel ba na nandoon sa kulungan ng leon, buhay pa o lagas-lagas na ang katawan dahil sa leon. Tinanong ng ganon. And then, alam niyo kung ano nangyari? Biglang may tinig na nagmula sa kulungan ng leon. Anong sabi? Ito po. Verse number 22. My God. Amen? Tinatanong ni King Darius, iniligtas ka ba ng Diyos mo na patuloy mong pinaglilingkuran? Iniligtas ka ba? Kaya ka ba niyang iligtas? Nailigtas ka ba? Ano sagot ni Daniel? My God. Ibig sabihin, nakapagsalita pa, ano ibig sabihin nun? Buhay! Ano kaya reaction ni King Darius? Grabe, buhay! Ang capital punishment ng Medo-Persia nung panahon na yon, pag nagkasala ka, yung itatapong ka sa kulungan ng leon. Talagang papatayin ka talaga ng leon doon. At sinasadya nila yung mga leong gutom. Para ikaw ang maging hapunan, tanghalian, umagahan. Depende kung anong oras ka ihahagis. Ngayon kung alas 3, merienda ka. My God. Ano ba ibig sabihin? Puro letter M po ito. The Master. Ang ganda nung kinanta ng choir kanina. Ano title nun? Wow. Amen. Pag sinabi ng nating Master, walang iba yung tinutukoy dito, kundi ang Diyos. The Master. Daniel gives glory where it belongs. My God. Ganun po. Yung bang ngayon, sabihin sa'yo ng mga katrabaho mo, kaya naman kakilala mo, grabe, kapatid, Brad, laki na ng pagbabago ng buhay mo.
Laki na rin ang tiyan mo. Dati payat na payat ka. Anong sagot doon? My God. Amen? Biyaya ng Diyos. Tapos, kumare, grabe, nasubaybayan ko yung pamumuhay mo nung araw. Abay, para ka lang makasurvive sa pagpapaaral ng mga anak mo at bilhin ng gustong ulam ng mga anak mo, kailangan mo talagang umutang. Abay, hindi talaga ikaw nawawala ng utang sa mga 5-6 para lang masurvive. Pero ngayon, mare, laki ng pinagbago mo. Ikaw na ang nagpapautang. By the way, kung ikay Kristiyano, hindi ka dapat nagpapautang ng 5-6. Hindi po yun makatarungan. Amen? Yun po yung madayang timbangan. Yung mahirap, lalong nalulubog sa hirap. Are you with me? Hindi kalooban ng Diyos yun. Di po ba? At sigurado ang kumakapit ko minsan sa 5-6, yung walang-wala. Walang-wala na, kakapitan ka, tapos ang interest, 50%. Daniel gives glory where it belongs. Tekang bihira, nasubaybayan ko. Laman ka ng ospital. Halos linggo-linggo nasa ospital ka. Pero ngayon nakakatumbling ka na. Ano sagot natin doon? My God. Amen? Dati ang simbahan nyo, kakapiranggot. Tapos pag may dumadaan dyan, ang sabi ng mga dumadaan, mga nakanektay pa, pero ang kanilang simbahan parang kulungan ng manok. Kasi ang dingding ay kawayan. Ano ibig sabihin? Yung mga ulo natin gumagano sa kawayan. Pero ngayon, biniyaan ng Diyos ng ganito. Ano ang sagot natin doon? My God. Amen? Dati, hindi ka makapasa-pasa sa exam, pero ngayon halos ma-perfect mo. Pati yung pangalan ng katabi mo na isulat mo. Huwag kang my God doon. Daguhan kita dyan. Illegal yun. Di ba? Dati nangungupahan lang kayo. Pinagkakasya niyo ang inyong pamilya na meron kayong 14 na anak. Pero ngayon, tigi-tigisa na ng kwarto ang anak niyo. Tigi-tigisa pa ng CR. Apartment din. Ano sagot doon? My God. Kung pinauunlad tayo ng Diyos, pinagpapala tayo sa Diyos, ng Diyos dahil sa ating katapatan, gives glory where it belongs. Yun ang sagot kagad ni Daniel. My God. At pag sinabi mga kapatid na my God, personal relationship ito Diyos ko ang dahilan kaya ako nagkaganito. Naku, dati talagang kainuman kita. Ikaw ang tanggero. 14 tayong umiinom, isa lang ang baso. Kadiri, Wala daw problema kasi alcohol naman daw iniinom, namamatay naman daw yung bakterya. Tapos, ang pulutan yung ganyan, isa lang din ang kutsara. Tignan ko lang kung makakain pa kayo dyan mamaya. Gusto nyo dagdagan ko pa? Ikaw ang tanggero. Pero ngayon, inaaya kita ng inuman. Tumatanggi ka na talaga. Ayaw mo na talaga. Kahit takutin ka namin, kahit sabihin na, hindi ko talaga iinumin yan. Hindi ko talaga iinumin yan. Sabihin, buhos ko to sa ulo mo. Hindi ko talaga iinumin. Kahit ibuhos mo yan sa ulo ko, hindi ko talaga iinumin yan. Ibinuhos sa ulo. Hindi, yung totoo, talaga nagbago. Hindi na siya manginginom ngayon. Pakitignan nga yung ating mga katabi dyan. Mamumula mata niya kung may inom pa yan
Pero kung hindi namumula mata, hindi na umiinom yan. Liban na lang kung yan ay puyat. Okay yun, excuse yun. Aba ngayon hindi na iinom. Kasi kung minsan dati ang kanyang pampatulog talagang, red horse ba tawag doon? Meron sa rep. Ngayon wala nang red horse. Di ba? Bear brand na lang. Adult plus. Ano sabi? Bakit tayo nagbago? Dati tayong mga kawatan. Di ba? Talaga naman pag pumitik ka, hindi nararamdaman ng katabi mo. No? Okay, tignan niya yung katabi. Pero ngayon, laki ng pagbabago. Ano sabi mo? Anong dahilan? My God. Yung bang eto, tinanggal ka na ng Diyos sa kahirapan. Ang sagot doon, my God. Ang dahilan nito, Diyos ko. Yan dati, addict tayo sa kung ano mga games. Hanggang ngayon naman eh. Hanggang ngayon ba, may addict pa dito sa games? Sa social, ano ba mga games na yan? COD, cash on deliver ba yun? Dati addict ka dyan sa mga games na yan, pero ngayon hindi na. Pag nakikita ko cellphone mo, nagbabasa ka na ng Bible, may Bible cellphone mo, anong sagot mo dyan? My God. Kasi, mga kapatid, here's the reality. Ang Diyos lamang ang kayang magpabago ng ating mga masisilimuot na sitwasyon, pangit na ugali, kahirapan ng buhay, sakit na hindi mawala-wala. Ang Diyos lang ang able to deliver us from such kinds of difficulties in life. Amen? Kaya purihin ng Diyos. Dati, pangarap mo lang na magkaroon ka ng negosyo. Ngayon, 3 negosyo mo. Anong sagot doon? My God. Dati, pangarap mo lang makapagtrabaho sa opisina na naka-aircon. Ngayon, sinisipong ka na. My God. Amen? My God. Dati, pangarap mo lang na magkaroon ka ng anak. Nasaan ba si Mac? Mac, yung anak mo, nagtitraining daw, nakita ko kanina. Si Caleb, gumagapang sa damuhan. Dati pangarap lang magkaanak, ngayon gumagapang na, meron isang little scout ranger doon ngayon. No? Are you with me? Hindi pa tayo mapagpasalamat sa Diyos sa binago ng Diyos mga pamumuhay natin? Say amen ng mga binago ng Diyos ang buhay. Ang sagot dyan, my God. And that is personal relationship sa Diyos. Ibig sabihin yan, hindi ka malayo sa Diyos. Malapit ka sa Diyos. Amen? Masasabi ba natin ngayong umaga, my God, ang aking Diyos, kiniklaim natin na Diyos natin siya. Dahil siya naman talaga ang Diyos natin. Amen? My God. And that is the Master. The Master. No? Dati nagpe-pray lang tayo ng makakasama sa buhay. Ngayon, meron na tayong kasama sa buhay, di ba? Kaibigan, kabarkada. My God. Meron pang nakalagay sa Bible, my God shall supply all your needs. Amen? God is good. God is great. God is sufficient. Okay. Pangalawang salita. Diyan pa rin sa talatang yan. Kaya hindi tayo matapos-tapos, isang verse pa lang eh. Okay, next anak. My God hath sent His angel. Bago pasalamatan daw ang Sierra Madre, Diyos muna. Tama? Di ba? My God muna, di ba? Hath sent, hath create Sierra Madre. Amen? Kaya yung bagyong U1 ba yun? Hindi nag-penetrate sa ating lugar. Kasi nag-create na ng una ang Diyos ng Sierra Madre. Pero ang Diyos ang nag-create. Ang papuri pa rin ay sa Diyos na nag-create. And that is the messenger. The messenger. He did not send a dream. He sent an angel, a heavenly messenger. Meron ako itatanong sa inyo. Na-experience nyo na po ba na meron kayong isang masalumuot na problema
na yung problema na yan, halos mapanaginipan nyo na? Say amen yung mga naka-experience ng ganito. Yung sobrang stress nyo, nakakaisip ng problemang yon, kasi medyo mabigat Medyo kailangan ng malaking pera, o kaya naman health concern, o kaya naman problema mo sa asawa mo, o kaya naman problema mo sa kapitbahay mo, o kaya naman problema mo sa katrabaho mo, na sinasabi ng mga toxic na mga kasama yan sa trabaho, sana kunin na sila ni Lord. Ganun mga panalangin ba? Hindi ka naman tutugunin na ng Diyos. Huwag mo na ipag-pray na ganon. Yung bang napapanaginipan mo na yung problema mo at sa panaginip mo, nasolusyonan na. Pero, panaginip lang pala. Panaginip lang pala. Sabi mo, kung ito'y panaginip, ayaw ko na sanang gumising pa. Diba? Kasi nasolusyonan Kaya lang nagising ka Andun pa rin yung problema. Listen carefully. Ang advantage na nagtatapat sa Diyos, hindi panaginip ang solusyon sa problema mo. Realidad na kayang solusyonan ng Diyos. Hindi panaginip ang isinend ng Diyos kay Daniel. Ang binigay ng Diyos, angel, yung messenger, yung solution, yung perfect solution sa problema ni Daniel, kasi ang angel able to protect Daniel. Gusto po ba natin yon? Yung eksakto na solusyon sa problema mo, kayang ibigay ng Diyos. Just imagine, angel, inutusan ng Diyos, bumiyahe mula sa third heaven. Mabilis naman bumiyahe mga yan Kisap mata lang yung mga yan, mabibilis yan Hindi sakop ng law of nature yan ng gravity. Mabibilis lang yan. Para yung kisap mata. Para bang kani-kanina lang. Yun ang maganda doon. Yung bang, Sir Byron, yung akma sa problema mo, ipapadala ng Diyos. The messenger. Hindi isang panaginip. Panaginip lang pala. Hindi ganon. Ang ipinadala ng Diyos ay yung anghel niya. Ang anghel ng Diyos. Alam nyo, saan galing ang strength ng mga angel? Basahin natin. Psalms 103 verse 20. Bless the Lord, ye His angels. By the way, hindi po totoo na mayroong mga sanggol na nagiging anghel. Ang angel po noong pa ikinrate ng Diyos. Ibang creation po ang mga angels. At ang tao lang po talaga. Hindi pwede po maging anghel ang mga tao. Dahil ang tao ay makapangyarihan kaysa sa mga tao. Okay, tama po ba? Bless the Lord, ye His angels that excel. The word excel means mighty one, strong ones. Ano nakalagay dyan? Malakas daw sila that do is what? Commandments. Bakit malalakas ang mga anghel? Kapag sila'y sumusunod sa Diyos. Alam nyo, powerful ang buhay ng Kristiyano kapag masunurin sa Diyos. Hearkening unto the voice of His word. Kaya ang mga anghel ay mighty one, strong one, because their strength comes from their obedience to God. Amen? Kaya tignan nyo itong si Satan. Anghel yan nagrebelde sa Diyos. Pero alam nyo, siya yung pangunahang anghel sa langit Powerful yung anghel na yan
Magaling manukso yan. Oo. Madaling manukso yan sa kasalanan. Ngayon po, dadating ang panahon, ang katapat lang niya, si Michael, Archangel. Nakita niyo yung nasa San Miguel? Huwag niyo lang daw ibabaligtad. Bakit humina? Pasaway eh. Are you with me? Ito pa. Ano sabi ng Bible? Resist the devil and he will flee from you. Humina, ano? Kristiyano, kayang i-resist ang demonyo? Ano pa nakalagay? Greater is he that is in you than he that is in the world. Mas malupit daw at malakas daw yung nasa atin si Kristo kaysa yung nasa mundo. Sino yun? Si Satan yun eh. Humina. Bakit po? Pasaway eh. Kapag ang Kristiyano ay pasaway, humihina ka. Spiritually. Are you with me? Dati strong ka, hindi ka kayang tuksohin dahil sa disobedience natin eh. Lumurupok po tayo. Ano po? Kaya po, ang nagbibigay lakas ng mga anghel, every time they obey the Lord Jesus Christ, every time they obey God. Ano po? That is the messenger. Verse 22 pa rin. Anong ginawa ng anghel? And hath shut the lions' mouths. Yung bang kakagatin na si Daniel na magutom na leon, anong ginawa ng anghel na pinadala ng Diyos? Utos ng Diyos yun, ha? Kaya ginagawa ng anghel, kasi utos ng Diyos yun, ha? Pag nandun na kayo kay Daniel sa kulungan ng leon, yung mga bibig ng mga marites na yan, itiko mo, ay, marites ba? Alien pala, kala ko marites eh. Itiko mo ang mga bibig ng mga leon na yan. Kaya yung leon, habang nandoon si Daniel, mga nakaganon. Ang magaling gumanito si si Lance. Lance, ikaw kayong ganon. Di ba? Lalong gumagawa po kasi nagdi-slim si Lance ngayon eh. May pinagpipray ka na ba? Ay, wala pa pala, 25 to, wala pa. Lahat ng leon, tikom ang bibig. Mga gutom yun, ano? Naranasan ng mga anghel ng mga leon mag-fasting. Ang bihira ay pinadala rito. Pang-fasting pala. Akala namin piyesta na. Pang-fasting pala itong pinadala. Ano po? And that is the mastery. Amen. Praise the Lord. Amen. The mastery. Next slide, anak. Next slide. The mastery. Ayan. Lions are predator in nature. But God overruled their nature. Di ba? Why? His ability to do miracle is not an exception. It is part of His very, andyan ba na kayon? Nature. Yan. Ulitin natin, ano? His ability, that is our God. His ability to do miracle is not an exception. It is part of His very nature. Alam niyo, nature lang ng Diyos na gumawa ng miracle. Tanungin ko kayo, ano ang very nature ng aso? Tumahol. Ano ang very nature ng pusa? Mali kayo doon. Dapat, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Diba yun ang very nature ngayon ng pusa? Ang very nature ng Diyos gumawa ng miracle. May mga sakit na imposible na sa tao, pero posible sa Diyos. May mga sitwasyon tayong kakaharapin sa buhay na ito na imposible na nating baliktarin. Kasi sobrang hirap talaga natin. Naalala ko nung araw, sobrang hirap talaga namin. I came from a poor family, you know that.
Ang nanay ko, meron lang kaming isang gatang na na kanin, na bigas. Ang gagawin ng nanay ko doon, buti nung time na yun, wala pa si Dennis. Delikado kung nandun na si Dennis. Para yung dumami, nilulugaw lang ng nanay ko yon. Para dumami. Tapos nalagay lang namin doon ng asin. Para kami mga batang naka-am. Di ba am yun? Kaya healthy kami eh. Kahit na kami matatanda na, nag-aam pa. Ganun kami kahirap. Napaka-imposible na mabago yung sitwasyon namin. Pero, anong sasabihin? My God. Amen? Ako po ngayon ay nagmamay-ari ng ekta-ektaryang panaginip. Amen? God is good. God is good. The very nature of our God ay gumawa ng miracle. Madali lang sa Diyos ang miracle. Biruin mo, ganun ang Diyos natin. Di ba miracle mga kapatid? Anghel pa pinadala. Sino ba sa inyo na pinadala na ng Diyos ng anghel? Hindi man natin mga kapatid kuminsan anghel talaga, pero in our situation, present situation, parang may mga anghel din ipinapadala ang Diyos na mga pangyayari, opportunity, para mabago yung buhay natin. Amen? Miracle. Okay, tuloy natin. For as much as before Him, that they have not hurt me. Sabing ganoon, sinarahan ng anghel ang mga bibig ng leon nang hindi nila ako masaktan, nang hindi nila ako makain. For as much as before Him, innocency was found in me. And that is the morality. The morality. Sabi nga noon, wala namang nakitang kasalanan sa akin, pero hinulog pa rin ako dito sa kulungan ng leon. Inosente po ako, mahal na hari. And that is morality. Ano maganda dito sa morality? Character matters when crisis comes. Kaya nga sinasabi ng isang kapatid natin dito, ako po nagpupunta ng paglilingkod sa Diyos kasi may dadating na crisis eh. Amen? Kasi may dadating na problema eh. At alam nyo ba mga kapatid, kino-consider ng Diyos yung katapatan natin. Kino-consider ng Diyos yung paglilingkod natin. Sabi nga dito, Daniel faithfulness brought divine favor. Amen? Okay, listen carefully. Alam mo ba kapatid, yung pagpunta-punta mo dito every Sunday sa church, yung bang every prayer meeting, nandiyan ka sa prayer meeting, yung bang every tithes and offering natin, sinisikap mong ibalik sa Panginoon yung Kanya, nandiyan ka. Lagi yun ginagawa mo. Akala ng iba, walang nangyayari. Pero listen to this. You build faithfulness. You build faithfulness. Yung bang kahit antok ka na dahil sa pagod mo sa trabaho ng 6 na araw, pero sinisikap mo pa rin mag-attend ng church, umuupo ka dyan, nakikinig ka, kahit na antok ka na pinaglalabanan mo ang antok, pati impluensya ng katabi mong inaantok din, alam mo kapatid, you build faithfulness. And faithfulness gain the favor of God. Naalala ko po noon, ang church namin noon sa CBC, nasa bayan, kami nasa Sibol. Almost 13 to 14 kilometers ang layo. Bumababa na po kami ng Sabado, kuminsan nakabisikleta lang kami. Tapos punong-puno ng bato yung bulsa namin. Kasi merong maraming aso sa daan
Nahahabulin ka talaga niyan. Pag hindi mo binato, hindi ka titigilan. Kaya marami kami dala-dalang bato. Kargado kami ng bato. Hindi namin alam, Sir Lester, na ganong-gamnong kami every Saturday, bumabalik-balik na kaming ganon. We build faithfulness pala. Are you with me? Ngayon, medyo pinagpala ako ng Diyos na nakapagtrabaho ko sa Skyway. Medyo payat talaga ako. Alam niyo na may tsura ko nung araw eh. Isang bulati na lang talaga hindi pumipirma. Buti nga, hindi nga pumirma yun eh. Kaya pasasalamatan ko yan pagdating ng panahon. Payat na payat ako. Abay, pinasok pa naman ako ng pinsan ko bilang isang steelman. Yung nagbabaluktot ng bakal. Sabi ko, saktong-sakto sa katawan ko yung trabaho ko ah. Talaga yung buong lakas ko kasamang ganun. Oh. Buong puso, kaluluwa at katawan. Baluktot lang ang isang bakal. Alam niyo, ginagawa ko, may trabaho pa kami ng Sabado. Umuwi na ako sa church kasi nagtuturo ako ng mga bata eh. Uwi ako. Aba, yung forma namin, napapansin pala ko, pambihira itong Bernardong ito, Sabado pa lang umuwi na, may trabaho pa. Noong magte-terminate sila, ako ang kauna-unahang iti-terminate. Hindi ko alam mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, nagbi-build pala ako ng faithfulness. Magigain mo kapatid ang favor ng Diyos pag faithful ka. Are you with me? Kaya basta ganun lang. Sikapin mo lang makadalo. Sikapin mo lang dumalo. Sikapin mo lang dumalo. Sikapin mo lang dumalo. Sikapin mo lang dumalo. Pakisabi nga sa katabi mo yan. Because you build faithfulness. Dating co-owner ng Marcapiña, wala na ngayon doon. Taga Novaliches din po yan. Linggo-linggo nandito yan, Sabado pa lang, nakikitulog na kung kani-kaninong bahay yan, para lang. Hindi na mamalayan itong taong ito, nagbibuild pala siya ng faithfulness. Amen? Kaya isang araw, CEO ng Marcapiña ang mapapangasawa nito. Kasi yung favor ng Diyos, nagiging talaga natin kapag faithful tayo. Pero may padalang ka pa ng anghel, napaka-special mo naman sa Diyos, padalang ka pa ng anghel. Di ba, pabor ng Diyos yun? Si Daniel pinadala ng anghel. Kasi nag-gain ni Daniel ang favor. Kaya yung mga tinatapan magsimba, balak sa buhay mo. Tataman mo paglingkuran ng Panginoon na siya nagbibigay ng buhay sa iyo. Tapos pag naging faithful ka, nakukuha mo pa yung favor ng Diyos. Saan ka pa? Napakabait ng Diyos, di po ba? Kaya pag mag-church tayo, Diyos ang isipin natin. You build faithfulness. O, sumunod. Sabi dito, verse 22 pa rin. Verse 22. Sabi dito, O King, have I done no hurt? Next slide na. Next slide. Ayan. Sabi ganon, O Malhari, hindi po ako nagrebelde sa inyo kahit kayo ang nagpatapon sa akin dito. Wala po akong ginawang mali sa inyo, O mahal na hari. Ano ibig sabihin dito? Letter M uli. Mannerliness. Mannerliness. Ano ibig sabihin ng mannerliness? Polite and respectful behavior. Di ba si Darius na nagpatapon sa kanya sa Lion's Den? Nandun pa rin ang respect niya sa leader niya kahit ginawan siya ng mali. Sabi niya, O King, O Majesty. Ano ibig sabihin ng O King eh? O Majesty. O kaya naman, mahal na hari. Yan ang ibig sabihin niyan eh. Pero mo, mahal pa rin niya yung hari. Kahit ginawa siya ng masama.
Yun ang nagpatapon sa kanya sa kulungan ng leon eh. Itong King Darius na to eh. Abay, pwede naman siya magrebelde na dito at pag sinabi niya, buti niligtas ako ng Diyos ko, pag ahong ka dito, humanda ka, hari ka. Walang ganun. Walang ganun. Gagantihan kita. Mata mo lang ang walang latay pag nakaahon ako dito. O kaya naman yung anghel na nagpaano sa mouth ng mga leon, no? Papaback up ako, back upan niyo ako, titirahin natin itong hari na to. Walang ganun. Are you with me? He still respect his authority. Are you with me? Polite and respectful behavior. Hindi nawala ang paggalang ni Daniel sa hari. Hindi siya nagrebelde sa hari. Hindi siya gumawa ng mahakbang na ikababagsak ng hari. Kahit may influence si Daniel, kasi meron siyang posisyon sa gobyerno ng Medo-Persia. Hindi siya nagpatawag ng rally. Nagpatawag ba? Hindi po. Hindi niya siniraan ang hari. Hindi niya sinabing, yung hari naman na yan, mga desisyon palpak eh. Walang ganun. Are you with me? He still respect the authority, the King Darius. Kaya po mga kapatid, makikita natin mga katotohanan sa verse number 22. Punta tayo sa verse 23. Then was the king, nung marinig ni hari na ligtas si Daniel, then was the king exceeding glad for him. Letter mo uli. The merriment. Ang tawag dyan, ginawa ng paraan. The merriment. Ano ibig sabihin ng the merriment? His joy reveals that God's works never go unnoticed. Kapuna-puna kapag gumawa ang Diyos ng miracle sa buhay natin. Kapuna-puna kapag pinagtagumpay tayo ng Diyos. Kapuna-puna kung tayo iniligtas ng Diyos sa isang panganib. At kapag nangyari yan, marami nagse-celebrate dahil tayo'y nagtagumpay. Maraming magiging masaya at matutuwa, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, kapag napagtagumpayan natin sa tulong ng Diyos, yung mabibigat nating suliranin, problema, sakit, karamdaman, ano man yan ating pinagdadaanan. Kasi hindi pwedeng hindi mapansin ang gawa ng Diyos sa buhay natin. O, tignan nyo ang katabi nyo, kapansin-pansin ba yung gawa ng Diyos sa buhay nito? Hindi pwedeng di mapansin eh. Di ba ba? Yung bang magpaparada ka ng port expedition, 4x4, wag lang dadaan yung bata na lalagyan ng 16. Sabi 4 times 4, hanggang ngayon walang sagot ah. Ginuhitan ng pako, 16. Di ba kapuna-puna yung gawa ng Diyos? Kapuna-puna yan, di pwedeng hindi mapuna yan. Kahit hindi ka mag-post sa social media, pag may nakakitang marites ng pagbabago ng iyong buhay, yung marites na yon na magkukwento, na daig pa ang social media. Amen? Just imagine hanggang Europe nalaman. His joy reveals that God's work never go unnoticed. Okay, maganda to. God wants your trials to become testimonies that produces joy not just for you, but for others who see His hand at work. Ako po bilang pastor ninyo, madalas po, may kinakausap akong mga miyembro natin na mabibigat ang problema. Talagang umiiyak sila, halo ang luha at saka uhog. Kung minsan walang panyo, pinapahiram ko pa. Alam nyo, lagi kong sinasabi sa kanila para magkaroon sila ng pag-asa. Kasi may Diyos tayo eh. Ngayon, iyakan tayo. Pero isang someday, kwento na lang ito, at habang pinagkukwentuhan na natin ito, masaya na tayo. Isang araw, testimony na lang yan.
Sino nakaka-relate? Di ba, meron tayong ganyan, masalimutang buhay, mawawasak na ang tahanan, dahil ang tukso ay nangwawasak talaga ng tahanan. Pero ngayon, kwento na lang. And they live happily ever after. Amen? At masaya ako, nakita ko yung pagbabago. Dati iyakan kami. Lagi nga sinasabi ko, subukan yung magka-problema kayo na mabigat, punta kayo sa akin. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Isang araw, kwento na lang yan. At habang pinagkukwentuhan na lang natin yan, iba na yung kalalagayan ng buhay mo. No? Kasi gusto ng Diyos ng iyong pagsubok ay maging testimony na magpo-produce ng kagalakan at hindi lang ikaw ang magagalak, pati yung mga concerns sa iyo, mahal ka, magagalak dahil yung problema mo, testimony na lang. Amen? Kaya listen carefully. Habang bumibigat ang pagsubok mo, bumibigat din ang magiging pagpatotoo mo someday. Kaya wag reklamuhan ang pagsubok. Testimony kasi yan. Amen? Sunod. Commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den. Ano ibig sabihin dito? The mandate. The mandate. Nag-utos yung hari. Kunin nyo na si Daniel. Siguro ito rin yung inutusan ng mga tauhan. Sige, itapon nyo na si Daniel dyan. Ngayon, iba na utos. Reverse na. Meron palang tricycle nung isang araw, may dumating dyan tricycle, naghatid ng parcel. Aba, may reverse. Galing ng tricycle na yan. May reverse, bigla umatras na gano'n. No? Ang tatak, Rusi. Walang imposible sa Rusi. Daniel didn't climb out. But just imagine, 80 to 85 years old, gaganong-ganong pa sa bahay. Hindi. He was taken out by the king's command. Amen? You see, yung kompletong tugon ng Diyos sa problema ni Daniel, nagpadala ng anghel para itikom lahat ng bibig ng leon. Ngayon ang problema ni Daniel, siya'y buhay, yung mag-aahon sa kanya. Aba, ang nag-command pa uli para iahon siya yung makapangyarihan uli. Makapangyarihan sa langit ang una, di ba? Ngayon makapangyarihan sa lupa naman yung pangalawa. Grabing pabor ito. Sabi, si Daniel, angatin nyo ha, siguraduhin yung hindi mababangga ulo niyan, dadagukan ko kayo, ayusin nyo yan, trabaho nyo ha. Inahon si Daniel, that is mandate. And then, sumunod, no matter of hurt was found upon him. Nung inahon na si Daniel, tinignan nila, siniyasat nila, may kagat pa sa likod, may kagat pa sa paa, sa ingrom, may kinagat pa yung ingrom. Wala silang nakitang kagat. Ano ibig sabihin yan? The markless, maximum protection. Ganun ang Diyos. No? Naalala ko tuloy, Tatay Mario, yung sa Shadrach, Meshach at Abednego, yung may utos din dun lahat ng hindi sasamba doon sa ginawang malaking rebulto, itatapon sa pugon. Itong tatlong ito, Shadrach, Meshach, Abednego, dahil may paninindigan sila, hindi talaga sila luluhod sa Diyos-Diyosan dahil alam nila ang Diyos ay buhay, hindi rebulto. Hindi sila sumunod. Abay, nung pagtunog ng mga trompeta, lahat ng instrumento, boom, salak-salak. May ganun pa ata Nung magtunogan lahat yon, luhuran lahat. May ganyan, di ba sa Facebook, luhuran lahat yung tatlo natira. Angat na angat, di lumuhod. Nako, nagkakadalaiti yung sa galit yung nakakita. Nako, hindi sumunod yung tatlo na yun, no? Sige, sabi nung hari, painitin yung pugon ng ilang beses, 7. Painitin yung 7 beses. At hihulog tong tatlong to na ayaw sumamba sa ginawang rebulto. Ay niyan! Hinulog. Nung hinulog na si Shadrach, Meshach, Abednego doon sa pugon, may silipan yun Di ba 3 lang hinulog nyo? Bakit nakikita ko 4? Nung pala sinamahan ng Panginoon. Tapos hindi nasusunog, lumalakad na ganun sa apoy. Fireproof. Sabi ka, iahon nyo na nga yan.
Nung iniyahon, ito nangyari. Daniel 3:27. Daniel 3:27. Yun na lang may highlight. The fire had no power. Biglang nanglata ang mga apoy sa kanila. Walang kapangyarihan sa kanilang apoy. Di ba pag tayo sinusunog, ang una masusunog ano po? Buhok. Hindi nasunog ang buhok. Hindi rin nasunog yung kanilang kasuotan. At ito pa malupit. Hindi nag-amoy usok. Maximum protection. Faithfulness matters. Mahalaga ang katapatan sa Diyos. Dahil nandoon ang maximum protection. And then panghuli, dito tayo magtatapos. Because, bakit siya na-save? Bakit pinadala ng anghel? Bakit hindi nagalusan? What is the reason? Because he believed in his God. And that is the motivation. The motivation. Faith in God makes all the difference. Faith sa Diyos ang dahilan ng miracle, ng deliverance, ng pagpapala o pagpapadala ng Diyos ng anghel. Hindi binigo ng Diyos si Daniel na nagtiwala sa Kanya ng buong puso. Sabi ng Bible, for without faith, you cannot please God. At alam niyo po ba, yung merong tinatawag na saving faith, para maligtas ka at huwag kang mapunta ng impyerno, manampalataya ka kanino? Acts 16:31. Kasi mga kapatid, listen carefully, bago ito, ang pananampalataya sa Diyos ang magpapabago sa buhay mo. Ang pananampalataya sa Diyos ang magpapaiba ng buhay mo sa iba. Lulutang ka kapag may faith ka sa Panginoon. Ngayon, ito nakalagay sa Acts 16:31. For you to be saved. And they said, kanino maniniwala? Kanino sampalataya? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Hindi nakalagay dyan, manampalataya ka sa creation. No! Manampalataya ka sa gagawin mo. Manampalataya ka sa mga santo. No! Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Malinaw po, di po ba? Kanina mananampalataya? Sa Panginoong Kristo. At ikaw ay maliligtas. At ang good thing, and thy house. Kasi pag naligtas ka, pupunta ka na ng langit, hindi impyerno. Abay, papayag ka ba yung kapamilya mo ay mapunta ng impyerno? Hindi. Dadalin mo yan kung sino ang nagligtas sa'yo. Ituturo mo kung sino nagligtas sa'yo. Papayag ka ba yung masayang kainan nyo, nagkakainan kayong ganyan, tapos yung makasama mong kapamilya mo sa kainan na hindi mga save? Masaya ang kainan nyo pero hindi save. Parang may kulang pa rin. Hindi ka papayag eh. Katulad ng ginagawa ng mga member natin, yung mga loved ones nila, dinadala dito. Pinagpe-pray nila yung mga anak nila, tuwang-tuwa. Alam niyo mga anak na nandito ngayon, alam niyo ba, masaya magulang niyo kapag kayo'y pumayag na kayo'y sumama dito sa church? Nalulungkot sila kapag kayo'y inaaya tapos ayaw niyong pumunta. Ay mamamatay na maaga yung mga magulang niyo, tapos iyak-iyak kayo, mahal namin kayo. Huli na ang lahat. Sabi ng Bible, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi tayo papayag na may mga loved ones tayong mapunta ng impyerno. Patayin nyo lang yung mga electric pa na yan, baka maglabasan kayong lahat eh. Init pa lang yan, may siling pa tayo. Eh di lalo sa impyerno, hindi namamatay ang apoy. May uod pang hindi namamatay. At buong buhay ng eternity, nandun ka. Kaya mga kapatid, nakalagay sa Bible, ito ang puso ng Bible.
ang Panginoong Kristo kaya namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating kasalanan at magkaroon tayong lahat ng tagapagligtas. Kaya sa mga bisita natin ngayon, para ka maligtas, believe on the Lord Jesus Christ. Tayo tayong lahat at tayo po'y mananalangin. O manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Yung pinakasagot sa aming problema, nakasalanan, na dadaling kami sa impyerno, binigyan nyo ng solusyon sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, 2 taon na ang nakakalipas. Yun ay pambayad yung ginawa niya sa aming kasalanan at magkaroon kami ng tagapagligtas. Salamat sa pagpuprovide nyo ng Panginoong Kristo. Meron na kami ngayon tagapagligtas. Ang gagawin na lamang namin, Panginoon, ay sampalatayanan siya na siya lang talaga ang tagapagligtas at wala ng iba. Bilang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo, kumusta ang buhay natin? Nagsusumikap ba tayo na maging faithful? O hindi ganun kabigat yung faithfulness sa buhay natin? Ngayong umaga, lagyan natin ng bigat ang katapatan sa Diyos dahil napakabigat talaga niyan sa harapan ng Diyos. Kasi favor ng Diyos ang makukuha natin. Come on, you pray to the Lord. Lord, tulungan niyo pa ako maging faithful. Akala niyo, pag simba-simba niyo, gumagaya kayo, hindi nawawalang kabuluhan yan. You build faithfulness. Ginagayak niyo mga anak niyo, pinapaliguan niyo kahit malamig, ayaw maligo. Pero patuloy niyong ginagawa pag Sunday. Yung kahit pagod ka sa trabaho, galing ka pa na Manila, pero tuloy ka na dito sa church to attend prayer meeting. You build faithfulness. Kapag sumahod ka, binubukod mo na yung para sa Panginoon, you build faithfulness. Binabudget mo ang pera mo para ma-accomplish mo ang yung first fruit. You build faithfulness. At ino-honor ng Diyos ang katapatan. Napakaliwanag ng istoryang ito. Si Daniel, pinasadyaan pa ng Diyos ng anghel para lang iligtas. God is good. God is good. O manaming Diyos, basbasan niyo po ang bawat nakaluhod, ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga commitment na magtapat sa inyo hanggang sa wakas. Tulungan kami, biyayaan niyo kami, kaawaan niyo kami, Panginoon, na maging tapat sa inyo hanggang wakas. Katulad ng example ni Daniel. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.